Hello guys, good morning. On the way sa aming buffet lunch dito sa Chimsachuy. Chimsachuy. So, kasama ko yung mga amo ko. First time na kumain kami together sa isang buffet restaurant dito sa Chimsachuy. So, ito guys ay isang sikat na kainan dito sa Chimsachuy na sinama nila ako dahil treat daw nila sa akin dahil nagustuhan nila yung performance ko recently nitong nakaraang Chinese New Year. So, na-share ko naman sa ibang vlogs ko sa Facebook yung aking ginawang effort para sa pagpe-prepare ng aming Chinese New Year barbecue dito sa bahay. So, bisita namin yung family ng amo kong lalaki. So, sobrang grateful siya. Kaya naman, sabi ng amo ko, surprise lunch niya sa akin to. Kasama syempre yung family. So, sobrang grateful din ako sa kanila kasi guys, lagi naman nila akong sinasama sa mga dinner out, minsan lunch out. Nung maliit pang alaga ko, lagi nila ako kasama pag nagla-lunch out. Pero, at saka dinner out. Tapos, pag may mga special occasion, ganun din. Lalo na yung mga anniversary nila, birthday kung gaganapin sa labas, tsaka yung mga special occasion dito sa Hong Kong, kasama nila ako. Pero, nitong lumaki na yung alaga ko, kasi nakita nyo naman sa video, dalaga na siya. Dalagita na. Kasi 10 years na ako mahigit sa kanila. Para sa inyong kaalaman, dumating ako dito ng 3 years old pa lang yung alaga ko. Kati 3 years old na pa lang. And then, syempre ako na yung nagpalaki sa kanya. So, after nun, 10 years ago, eto na kami. Malaki na sa akin yung alaga ko. Hindi, actually, parang halos magpapantay na. Magpapantay na ang height namin dalawa. So, dalagita na talaga siya. So, balik tayo dito sa ating lunch. So, ayan guys, pakita ko sa inyo. First, tinanong nila ako kung first time ko na makapunta sa ganito. So, dito sa Hong Kong, oo. First time ko makapunta. Kasi, bihira naman kasi ako nagjo-join sa mga friends, sa mga ganitong mga lunch out na mga buffet or unlimited. Kasi, sa totoo lang guys, mula nung dumating ako dito sa Hong Kong, nakasanayan ko na ang kain ko is talagang kukunti na lang. Kasi, siyempre, yung iba sabihin, ang swerte mo sa amo mo, ganyan bait-bait. Alam nyo ba guys, dito sa Hong Kong, bago nyo makuha yung loob ng amo nyo, talagang pagtatrabahuhan nyo, wala ditong perfectong amo. Sabihin ko na sa inyo, wala ditong perfectong amo. So, kung nakikita nyo na sobrang bait sa akin ng amo ko, tumaan din kami sa mga times na nung bago ako is yung nagkakaroon kami ng adjustment sa mga ugali. So, para rin ng para rin yung pagjojowa. So, kailangan makilala nyo yung isa't isa. So, syempre, tayo naman tao, wala naman din perfecto. Kahit Pilipino, kahit ibang lahi. Syempre, lalo na, pag sa Chinese, iba yung thinking nila. So, meron silang mga kultura na hindi natin siguro masasabi natin hindi tayo ganoon. So, una na dito para sabihin ko sa inyo, pag kayo nagpunta dito sa Hong Kong, expect nyo na pagdating nyo dito, hindi kayo unlimited rice. First, yan ang sasabihin ko sa inyo. Yung mga culture shock na sinasabi. So, pag tayo inorient sa OWA, so yan ang sasabihin sa atin na may mga ugali ang mga Chinese na hindi natin normally, hindi tayo ganon. So, syempre, kaya nga kailangan pag-aralan natin yung kultura ng isang lugar, ng isang bansa, bago tayo sumabak. So, yun ang sasabihin ko sa inyo. Kung kayo ay nagbabalak na magpunta dito sa Hong Kong para magtrabaho, so, i-prepare nyo yung sarili nyo doon. So, nagkaroon din kami ng issue na amo ko dyan tungkol sa rice. Actually, bigyan ko lang na kayo ng konting kwento tungkol dyan. So, nung una, syempre, unlimited rice ako dahil nakapagtrabaho ko sa isang company na taga-only rice kami pagdating ng mga oras sa kain. So, shoutout sa aking mga friends dyan. Nandiyan pa rin sa Hayakawa kung saan ako nagtrabaho. So, yeah. Dito sa Hong Kong guys, hindi unlimited ang rice.
So, sa amo namin dito, especially sa amo ko, napakalis nilang kumain ng rice. Alam nyo ba, from 1 cup, na parang sa iyo lang yon, kung tutusin sa iyo lang yon, pag nasa Pilipinas, nagsaing ka sa rice cooker ng 1 cup, sa iyo lang yon. Dito guys, 3 na kami. Tapos, nung una, sobrang hirap sa akin. So, later on, nung napakiramdaman ng amo ko na talaga makain ako sa rice, sabi niya na sa akin ay, you cook your own rice, you decide. Sabi niya ganun, you decide kung ilan cups ang kasi hindi ko alam kung gaano karami kakainin. So yun, medyo nag-adjust din siya sa akin kasi dati hinanapan niya ako ng rice, guys. Kasi syempre, pag wala siya, nagkasaing ako. So ang thinking ko, pag wala ng bigas, bibili na lang. So akala ko ganun. Yung pala, inaabot ng buwan talaga dito ang rice na 5 kilo lang, guys. Kasi yung pinakamalit na packs nila is 5 kilo, 8 kilos. So, walang mga 25 kg dito. So, kung meron man, siguro mga pangmalaki ang pamilya na yun. Ewan ko. Basta kami, 5 and 8 kgs lang na sacks yung binibili ko or yung packs. So, hinanapan niya ako ng rice. Sabi niya, ba't wala ng rice? Sabi ko, sinasain ko kasi. Sabi niya, what? Sabi niya gano'n, gano'n kabilis na ubos ang bigas. So yun, medyo nagtampo ako sa amo ko. Pero later on, habang nagtatagal, nagigets ko na pinaluwanag niya sa akin, pasensya ka na kasi hindi talaga kami ganun kabilis kumain ng rice. So, nung naging okay naman kami, sabi niya sa akin is, ako na raw mag-decide. So, after naman nun, natutunan ko na rin na kumain ng konti kasi actually, habang nag-iedad tayo, lalo na ako, inisip ko na kailangan ko na rin magbawas ng mga carbs. So habang tumatagal, na-adapt ko yung mga nila, yung mga concern nila, katulad nung health conscious sila, ayaw nila nang tataba sila, ayaw nila magkakaroon ng sakit. So nagets ko na kung bakit. So maganda yon, nagets ko na hindi sa pagdadamot. Kultura nila talaga yon, hindi sila makain sa rice. And then bawi na lang ako sa ulam. So konti rin sila magbigay ng ulam, pero ang ginagawa ko lang is syempre discard na lang yan, guys. Discard na lang yan. So kung sa gabi konti lang kain mo, edi sa tanghali mag-isa ka lang naman, edi doblehan mo yung yung lulutuin mo. Pero hindi na rin kasi ang ginagawa ko talaga kung ano yung kain, kayo na lang talaga. Kaya hindi naman ako nataba ng sobrang taba na. So minsan pag nananaba lang ako, kung makita niyo ako sa picture, kung friends ko kayo sa Facebook, is makita niya talaga na merong time na tumaba ako. Stress ako noon, guys. Kasi stress eater ako Pag ako stress, mas lalo akong kumakain. So, hindi maganda. Kasi lagi ako nang sabihin, taba mo. Ayoko nang ganun. So, itong nakikita niyo lahat pampataba yan. Nakita niyo, ang kinukuha ko lang dyan is finger bites lang, finger foods lang. Hindi maliliit lang. So, isang piraso, tagkakapraso, kung kailangan maliit lang na part ang kinukuha ko. Pero syempre, kailangan tikman lahat yan. Imagine mo, nagbayad ang amo ko ng mahal dyan. Tapos arte-arte ka pa, girl. So, kinain ko talaga kung anong gusto kong kainin. Balik-balik talaga kami ni Colette hanggang mabundat na kami. So, actually, hindi na kami nakapaghapunan yan. Pag-uwi namin kasi halos 2 hours kami dyan yata, mahigit. Naiwan kami kasi yung amo ko pumasok na kasi reporting siya doon, trabaho niya. Lumabas lang siya para sa lunch na together sa amin. Tapos, iniwan niya na kami. Kain na kami hanggang mabusog, hanggang umuwi kami, pasyal-pasyal pa. And then yan na nga, guys. Yun lang na-share ko sa inyo. Isa number 1, tandaan nyo, pag napunta kayo sa Hong Kong is, ihandaan nyo sarili nyo na konti lang ang kain nyo sa rice. Pero, meron naman dito na mga alam ko na mga domestic helper na sabi nila, naku hindi, kung anong dami ng kain sa Pilipinas, yun din daw ang kain nila ng kanin. So, good for you na yung amo nyo is sobrang open sa ganung bagay. So, ang masasabi ko naman is, bawas na rin tayo sa kanin. Kasi alam nyo, guys, talaga hindi maganda ang sobrang maraming kanin sa katawan. Kasi yan ay sugar. Kasi yun ang isa sa na-adapt ko talaga sa ugali ng amo ko is, health conscious, inaalam nila yung mga pinakain nila. So, yun ang maganda sa akin. Kasi kahit nga sabi ng mga anak ko, hindi ka na ikaw yan Dati hindi ka naman ganyan kain ka na ng kain. Ngayon hindi. Pag kung ano yung kinakain ko talaga, inaaral ko, maganda ba to sa katawan? O hindi ba to maganda sa katawan? Kung hindi, kakain lang ako konti tapos. Yun lang. Limit lang siya. So, syempre pa nga, hindi naman dahil sa nag-edad na ako. Kahit kayo,
sabi ko sa inyo, ingat din tayo sa kinakain natin kasi kung ano yung kinakain natin, yun tayo. So kung tayo sobrang kain ng mga sweets, so diabetic tayo. Kung sobrang naman kain tayo ng mga maalat, di sakit naman tayo sa bato. O diba? Ganun lang. So kaya kailangan health conscious tayo. Kainin natin lang kung ano yung makakaganda sa katawan natin, hindi yung gusto lang natin kasi wala lang, cravings lang natin, diba? O diba, ang dami ko na sinabi sa inyo guys. Share ko lang yan sa inyo. At saka meron pa pala akong share sa inyo. So dito nga pala sa setup sa pagkain naman sa during lunch or dinner. Usually kasi ang mga amo dito dinner lang na nakakasalo ng mga helper. So unlike kung yung amo mo ay isang stay in, so siguro kahit sa tanghalian is kasama mo siya o kasalo mo siya. So dito nga pala guys, isa sa dapat na i-ready nyo sa sarili nyo yung set up during oras ng kainan. So dito kasi, hindi lahat ng mga helper is kasabay ng amo sa pagkain. So, ako, masasabi ko, ever since, hindi kami sabay ng amo ko kumain. So, kakain sila doon sa kanilang kainan sa living room. Tapos, sa dining room. Dining area namin, and then ako naman ay doon sa kusina. So, yun guys, i-make sure nyo na ready kayo sa mga ganong setup. Kasi meron naman dito, kasabay talaga. Ayaw ng amo na hindi sila kasabay kasi sabi Pamela. So, siyempre, iba-iba naman kasi interpretasyon yan eh. So, nung una, medyo shocking sa akin yung kasasabi ko, ba't hindi ako sabay kumain, di ba? Medyo tampo-tampo pa ako, parang naawa ko sa kanila ko. Sabi ko, ano ba yan? Ba't ako nasa kusina gano'n? So, siguro may, respect na lang yun. Kasi siguro, ganun talaga sila. Gusto nila, sila yung kasi nagkakausap sila. Bonding time nila yun. Siguro, yun yung time na, nila, gusto nila is sila. So, respect natin yun. So, sa akin, sa una, medyo, palibasa nga hindi tayo sanay kasi nga sa atin sa Pilipinas, sabay-sabay kumakain, di ba? Pero ngayon, alam ko, mga pamilya ngayon, hindi na rin, lalo na ngayon sa mga henerasyon ngayon, aminin natin, sa mga anak natin, hindi na sabay-sabay kumain, kahit nandiyan naman, meron namang lamesa. So, minsan may nauuna na rin. So, siguro ganun din sila. So, no big deal na lang, siguro, pagdating sa mga ganun. So, gusto ko lang kayong i-ready sa mga ganong mga sitwasyon. Kung kayo ay magbabalak na mag-abroad dito sa Hong Kong. Kasi nga, isa sa mga nila yon sa mga, hindi ko masabing tradition or what, or culture nila yon. Siguro, depende lang sa ugali talaga ng tao. Siguro gusto nila sila. And then, yun, tanggapin niyo yung mga ganong mga setup dito. So, sila yon. So, kung tayo, sabay-sabay sa Pilipinas. So, mga Pilipino, ganun. Then, meron naman nga, sabi ko sa inyo, meron naman yung mga ibang mga friends ko, kasabay naman daw yung amo. So, yung iba, nahiya kasi nga ay kasabay. Pero ako, wala na akong hiya kasi nakakain naman akong sarili ko dun sa may kusina. So, mas okay na ako noon kasi may sarili akong mundo doon. Actually, medyo makapal lang ang mukha ako dito kasi alam niyo ba, habang ako nakain sa kusina, nanonood pa ako ng YouTube kahit nandiyan ang amo ko. Nung una, hindi talaga ako nahawak ng phone kasi sabi niya, 9 o'clock ako mag-start mahawak ng phone. Sa umaga daw hanggang syempre, wag daw gagamit ng phone. Pero nung lumaki na yung alaga ako, hindi na kailangan tutukan ng mata. So, minsan sinasabi niya na sa akin, turn on ko yung phone kasi tatawag daw siya. Ganun. As in talaga, hawak mo yung phone mo. Kasi minsan may mga sabihin ako sa iyo, kailangan andyan yung phone mo. Hindi, siya na talaga ang nag-ano sa akin. Siya na nagbata sa akin na kailangan lagi dala ko yung phone sa katawan ko. O diba? So, na-adjust naman kasi yan. Depende kasi sa sitwasyon, lalo na kung alaga nyo is mga bata pa. So, gusto siguro nila is tutok tayo sa mga anak nila. Siyempre, alis sila. Gusto nila is safe yung anak nila. Wala tayong, alam nyo naman sa atin mga Pinoy, lagi na nakadot-dot. So, ganun lang talaga yun. So, tanggapin na natin yun. Kung ganun yung setup. Then, ano pa ba? Di okay na yun. Wala na tayong, kung sabay man o hindi, or separate kang kainan doon ka sa And then sa tulugan naman dito guys, ganun din kung sa Pilipinas may sarili kang kwarto, malaki, komportable. So dito ang sleeping arrangement ay either
may sarili ka, or share ka sa alaga mo, or minsan sa kusina, meron ganun guys. So wag ganun pangit yun. Maganda yun. Meron naman is sa sala, parang nilalagyan lang sila ng harang doon, or parang may privacy kahit paano. Pero mahirap yung ganun. Karaniwan sa mga friends ko na ganun yung offer, hindi nila tinatanggap. Kasi mahirap nga naman. Kasi yun na nga lang pagtulog mo ang ano mo di ba? Pahinga mo privacy mo. Dapat meron kang dapat talaga may kwarto dito. So yung pag mga ganung setup, medyo na kayo doon. Out na kayo doon pag sinabing wala kayong kwarto. So maganda may sarili kayong kwarto, or kaya kahit share kayo ng alaga niyo. So okay lang yun. Basta meron kayong enough time sa pahinga, okay naman yung alaga nyo, is ko na rin. So, ano pa hinihintay nyo guys? Apply na kayo dito. Isip kayo mag-apply. Try nyo lang. Pumunta sa mga agency sa Maynila kung saan ay merong mga legit na hindi naman scam or hindi naman illegal recruiter. So, make sure nyo lang kung meron kayong friends dito, tanong nyo kung anong agency. Ako, hindi ko masabi agency ko kasi nagsara na. So, kung gusto nyo mag-apply, punta lang kayo sa POEA at tingnan nyo kung ano yung mga legit na mga agency na nagpapalakad papunta dito sa Hong Kong. So, yun lang guys. So, balik tayo dito sa aking pamamasyal. Balik naman tayo sa ating pamamasyal. So, after namin kumain, namasyal muna kami dito sa Heritage. Ito yung 1881. Shopping mall pala to guys. Tagal na namin binabalik-balikan to. Nakita ko sa Google ko anong nito. Shopping mall pala to. So siguro hindi lang namin napapasok. Pero mall pala yan sa loob. Kala ko opisina. Or kala ko may restaurant dyan sa baba niya. Sosi-sosi yan guys. Lagi yan pinupuntahan dito ng mga turista. Kahit kaming mga naandito na pabalik-balik kami dyan. Kasi every year na mayroong mga okasyon is meron silang maganda mga decoration dyan. So yan, sabi ng amo ko, lakad-lakad muna kami kasi nga busog kami, ayaw pa namin umuwi, wala namang gagawin sa bahay, okay na. So sabi niya, light meals lang kami sa gabi kasi nga lahat kami is talagang full, sobrang busog. So hanggang dito na lang ang aking video guys. Salamat sa inyong panonood. Follow nyo naman yung aking Facebook page, and then itong aking YouTube channel, It's Hazel Channel. So, minsan lang ako nag-share dito ng mga pasyal ko. So, siguro ngayon sisipagan ko na kasi meron na akong bagong phone. Saan magagamit ko sa aking pagpa-vlog. So, napansin niyo maganda na yung quality ng aking video. So, yun lang guys. See you on my next vlog. Salamat sa panonood. Again. Sana meron kayong nakuhang ideya sa mga gusto mag-apply dito sa Hong Kong. So, yun lang ulit. Bye-bye. Ingat dyan sa Pilipinas. Ingat sa kung saan mang parte ng mundo kayo nandun. Nanonood sa aking video. Bye.